Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Meron tayong kliyente rito, Suzuki Swift. Mga bossing, ang issue ng ating kliyente ay maingay yung ating compressor. Tapos napalitan to mga 8 months ago mga bossing. Tapos ang isa pang issue ay hindi siya ganun kalamig pagka tirik na yung araw. So ganun yung mga nangyayari sa aircon natin mga bossing, no? Hindi siya ganun kalamig pagka sobrang init na ng panahon. Ang nakita namin mga bossing, dahil nagpalit din sila ng condenser. Yung condenser na kinabit mga bossing, ito yung sinasabi ko nga na hanggat maaari huwag kayong mag-downgrade ng replacement sa condenser. Sabihin natin sige, baka pwede pang hindi kaya ang original ng compressor, wag na munang mag-orig. Sabihin natin class A o kaya yung ating replacement, pwede pa ng konti. Pero yung condenser natin hanggat maaari wag tayong magbaba ng replacement kasi kahit yung may-ari nabilang na niya yung kanyang condenser, kapapanood ng ating video na binibilang natin yung dami, so parang 39 yata yung sa kanya. 39 ba? Hindi ko nabilang din. Pero ito, parang mga nasa 32 o 33 mga bossing. So, kulang siya ng mga halos 7 layer dito sa ating original. Pangalawa, makikita rin natin based dun sa bracket, no? Hindi siya pasok. Kaya nag-extend sila ng bracket para lang maitap yung ating replacement na condenser. Mga bossing, ganito ang kasi maingay ang compressor papatesting natin, tas sobrang taas agad ng ating temperatura. Pa-start nga ako pre. Ay mga bossing, pag start pa lang maingay na agad yung pulley natin, no? Aircon. Tapos yun na. Kumbaga itong compressor na to mga bossing, yan yung parehas ng Mirage, parehas ng yan yung mga Suzuki. Hindi siya piston type mga bossing. Tapos ang reading, medyo mabagal mag-response mga bossing, tagal bumaba. May lamig naman mga boss, lalo na pag ganito, may lamig din naman siya. Pero yun na nga, pagka babara na sa traffic, yun ang problema. Tapos pati yung makina, parang napapansin niya na medyo hirap na yung makina niya pag naka-engage yung aircon niya. Reading natin mga nasa 40 PSI. High side natin wala pang 150. Pero kanina mga bossing, siguro dahil kararating lang nila kanina, medyo mainit pa yung makina, mainit pa yung radiator, condenser, nasa 200 kumalo yung ating high side. So nagbabago-bago yung ating temperatura ng ating high side, depende sa nagiging klima ng panahon, or pati nga kasi yung pagka medyo mahina na ang pump ng compressor. Ito, nahawakan ko, dapat to mainit to kaso kagaya niyan, pagka to hindi mainit dito mga bossing, makikita mo yan sa reading. Ayan, nag-automatic pa. Ayan na, bumalik na ng 125. Hindi siya ganun kainit. So pati yung pump ng compressor medyo problema na rin natin, no? Dahil nga may ingay din yung compressor. Ayun, may lakas ng vibration. Mga bossing, babalik namin to sa original na condenser, or mag-upgrade tayo ng mas malaking condenser o mas marami kumpara dun sa original. Kasi kung 39, gagawin natin mga nasa 50 yun, o para medyo mas makabuelo yung ating condenser, hindi magkaroon ng mataas na temperatura, mag-upgrade tayo ng condenser. Pero titingnan natin yung mga pang latest na Suzuki Swift natin kung akma yung bracket, tapos mas marami kumpara dun sa stock nating condenser. So hindi na tayo mag-convert ng iba pang tubo or bracket para at least eksakto ron. Ang gusto lang naman nating mangyari, maibalik sa original yung ating condenser. Plus, yung compressor ay hindi bumigay kaagad. Kasi kung 8 months pa lang mga bossing, medyo sayang naman, no? Kung hanggang dun lang ang buhay ng ating compressor, nasa 8 buwan lang o wala pang 1 taon. Okay, so yun muna ang gagawin namin. Tira kami ng condenser plus yung ating compressor. Kailangan natin siyang palitan ng panibago.
Hindi na natin kasi marirepair yung compressor na ganito mga bossing, lalo na yung ingay na ganyan. Mahirapan na tayo mag-retoke ng ganyang compressor. Okay lang sana kung piston type, pagka mahina ang bomba, nagagawa pa natin, pero yung ganitong compressor wala na to. Negative na. Okay, so yun muna mga bossing, at tingnan natin mamaya kung ano yung mangyayari dito pagka napalitan natin ng tamang condenser, tapos yung compressor, kung anong lamig ang makukuha sa tanghali. Aabot pa naman kami, maaga pa mga bossing, 7, parang 7:30 pa lang. So pagka natapos kami na may mataas ang sikat ng araw, makikitaan natin siya na eksaktong reading. Fan, napalitan na rin naman daw yung pan niya, pero mga 2 years ago yata mga bossing. Tingnan lang namin kung kailangan din namin siyang silipin yung commutator sa yung ating carbon brush. Okay, so ayun lang mga bossing, galing pang Cavite itong ating kliyente, kaya kailangan mapino natin to na mas maganda, at syempre yung tiwala sa atin na binigay dapat maibalik natin na mas maayos, no? Okay. Mga bossing, yung evaporator nito simula daw noong 2013 hindi pa nabababa to, no? So ngayon ginamitan rin naman natin ng ating pangsilip, ng ating pang endoscopy. May konti na siyang dahil 2013 may konti na siyang corrosion, may konti na siyang dumi-dumi, pero hindi pa naman ganun kalakas yung ganun kahina yung buga ng hangin, sorry. So hindi pa naman ganun kahina yung buga ng hangin, kaya may mga recommendation tayo kasi mga bossing, pagka year 2013 ang model ng sasakyan natin, tapos yung evaporator hindi pa napababa, yung buhay ng evaporator natin kung masyadong luma na, pag naibaba natin yan, sigurado tayo na mag-a-advise tayo na magpalit na ng panibago. Pero kung hindi pa handa yung ating kliyente para palitan ng panibagong evaporator mga bossing, hindi na muna namin ginagalaw. Kasi ang mangyayari, masasayang lang yung pagtanggal ng dashboard, tapos wala naman siya planong palitan dahil wala namang budget. So ang nangyayari, mababaklas yung ating dashboard, tapos sa susunod, babaklasin mo na naman. So mas iniingatan nating ma-preserve muna yung ating dashboard, dahil ngayong mga socket, terminal, nagkakaroon ng problema pag laging binabakbak yung ating dashboard mga bossing, no? O kaya hindi na muna natin siya papababa, kasi ang target natin mawala yung ating high pressure na sumisira dun sa ating compressor mga bossing. Pati yung radiator pa niya, dahil 2 years ago na rin naman napalitan, papababa natin para mabuksan natin at masilip natin kung okay pa ba yung commutator at saka yung ating carbon brush mga bossing, no? Para lahat na ma-detect na natin, no? Habang nandito pa sa atin. Kasi kahit magawa natin yung condenser, yung compressor, kung titigil yung mga fan, lagi na nating na-encounter yan, sablay din mga bossing, hindi rin tumatagal yung ating compressor. Okay, so yun lang. Check na natin lahat kung ano yung mga dapat at kung ano yung kailangan gawin para hindi na tayo magpaulit-ulit ng trabaho mga bossing. Eto na mga bossing, yung ating pan. Tingnan na natin. Taran! Oh! Mukha namang maayos pa mga bossing. So tama rin naman yung sinabi ng ating kliyente na mga 2 years ago na palitan niya. So hindi pa naman siya ganun kabugbog. Kailangan lang linisin mga bossing. So sinisigurado lang natin na mahaba pa yung carbon at maayos pa yung commutator mga bossing. Good pa naman. Tayo pakihangin naman nila. Tapos liyahin, linisin. Tapos lagyan ng konting grasa, konting-konti lang. Okay pa naman. Mga bossing, andito na yung ating mga compressor na ikakabit. Mga bossing kasi dalawa ang pinamimilian natin. Meron tayong pang latest na isang Suzuki Swift. Okay? So, titingnan natin yan. Ito yung kaparehas nun sa kanya. Yan. Pero ang gusto natin ngayon ay may upgrade na ng ating compressor. Hindi na yung kamukha nung sa kanya nakakabit. Andyan yata yung sa likod yung pakikuha mo ito yung sa kanya luma. Tingnan ko rin kung ano yung tsura. Tapos mga bossing, ito na yung kakabit nating compressor. Plus, i-convert na rin natin siya ng condenser. Kasi yung kanyang condenser na original ay pakikuha 38 ang bilang natin. 38 nga yung bilang natin dyan. Tapos yung ating yung kinabit nila ay parang 33 lang yata mga bossing.
So yung nakakabit o yung kinabit nila nakasama nitong compressor na to. Ngayon, ang papalitan naman natin ngayon, nasa 50 naman siya. So upgrade natin ng condenser, upgrade natin ng compressor mga bossing. Tapos dala rin naman niya yung mga luma niya pero hindi ko napapapalit dahil itong isa daw sa kanya luma, nag-stack up daw to. Tingnan natin kung ano nakakabit na, kung same ba nitong tinanggal nila yung luma. Taran! Pares lang. Huwag mo nang tanggalin. Pares lang naman pala eh. Okay, parehas lang mga bossing dito sa kanya. So, upgrade na tayo ng ng compressor para dito sa ating Suzuki Swift. Okay. Mga bossing, okay na yung ating compressor. Nakaupo na. Belt natin mga bossing, goods naman. Wala naman problema sa alignment, no? Tapos nagpalit na rin kami niyan dahil mali din yung sukat ng belt na ginamit nung dati kasi sobrang tigas mga bossing. So kaya yung pulley bearing ng ating compressor ay mabilis umingay. Asan na ba yung compressor na yan? Doon binarita. Iya, hindi dito. Dito mapatong. Ayan mga bossing, oh. Ganun kaingay. Oh. Sobra. Kasi pag sobrang higpit ng belt mga bossing, hindi uubra na hindi masisira yung ating pulley bearing. Wala po kasing tensioner tong ating Swift na to, no? Kumbaga wala siyang adjustment para babaan mo or taasan mo yung higpit ng belt. So sakto talaga lang dapat ang belt na ginagamit. Hindi pa pwedeng sobra. Ito sakto na tong sukat na nakuha natin. Tapos yun na, condenser natin mga bossing, inuupo na. Mga bossing, nakatap na yung ating condenser. Very good na yan. May foam na rin sa gilid. So lahat ng tornilyo naman mga bossing meron tayo. Lahat ng bracket natin ay kabit natin. Position ng hotline, goods na. Mga bossing, meron lang conversion dun sa ating suction dahil magkaiba sila ng position ng fittings, no? So magpapalit lang tayo ng panibago. Pero walang problema dyan. Wag lang ang wala sa position yung ating compressor at saka yung align ng ating fan belt mga bossing. So titingnan natin to ngayon. Anong oras na ba? Anong oras na to? So mga 10:30 o mag-aalas 11 siguro mga bossing. Sakto yan. Sana bigyan tayo ng medyo mas magandang araw para makitaan natin siya ng maganda reading, no? Saka yung response ng lamig. Pero mga bossing, dito pa lang sa ating kinabit na to, sigurado tayo wala tong high pressure. Walang high pressure yan mga bossing. Ayun na. Yun na lang. Discharge na lang mga boss. Tapos leak test. Load kami ng refrigerant. Eto na mga bossing, naikabit na lahat at naka-leak test na kami mga bossing. 250 PSI. Sinasabon na natin yung mga dugtungan natin mga bossing, no? Tingnan natin kung may singaw siya. Pag wala na, maglulod tayo ng refrigerant. Tanggalin mo na yung yung pantayin nyo yung nyo pag nag-iipit ulit. Mga bossing, maglulod na kami ng refrigerant dito sa ating Suzuki Swift. Meron na kaming reading na 32, 33 hanggang 35 yung ating low side, 150 yung ating high side mga bossing. At araw ba? Gano'n ba kainit sa labas? Mga bossing, hindi masyado mainit. Pero antayin natin, medyo maaga pa naman, parang wala pang alauna. Lamig sa loob. Meron na rin naman mga bossing na
mababa sa 10 degrees Celsius mga boss. Naka number 2 ang hangin. Siyempre nakasagad yung ating thermostat ay yung ating heater. Okay? So magkakarga lang kami mga bossing, tas obserba tayo kung hanggang saan yung ating lamig na makukuha dito sa ating Suzuki Swift. Kung maganda ba yung ginawa nating conversion na compressor at doon sa ating condenser mga bossing, pero sigurado tayo na walang high pressure yan. Okay? Mga bossing, okay na tong ating Suzuki Swift, no? Mga boss, ganun na nagiging problema, no? Pagka mabilis masira yung ating compressor, isa sa dahilan yung ating condenser. Okay, so kaya wag kayong magda-downgrade ng ating condenser sa replacement hanggat maaari. Tapos syempre, check yung ating mga auxiliary fan kung nasa tamang speed pa. So nabuksan naman na natin yan, kaya very good na yan mga bossing, no? Nag-automatic pa, mga boss, ayan, no? Ayan. Lamig sa loob mga bossing. 1:31 na yata mga boss. Okay, nagmo-moist pa mga bossing. Oh, ayan, oh. Pero ang oras natin ay, kung tama yung oras ni boss, 1:32. Meron tayong lamig na mga nasa 7 degrees Celsius mga bossing. Okay, so palagay ko naman very good na tong ating Suzuki Swift. So syempre, ang makakapagpatunay nito yung ating kliyente mga bossing, no. Pero isa 'yun sa mga dahilan mga bossing, condenser. Okay? So hangga't maaari maayos yung condenser, yun yung pinakambuhay ng ating aircon, no. Doon tayo nagpo-focus talaga eh. Wala tayong pakialam sa compressor, orig man yan, class A man yan, replacement man yan, basta mga bossing nasa tama ang pump ng compressor natin. Evaporator kahit nga hindi rin original, walang problema sa atin yun eh. Pero mga bossing, may pero pa rin ha. Kung kaya ng original, magmula sa compressor, condenser, evaporator, huwag na nating palitan ng replacement kung kaya. Ngayon kung hindi, wala tayong magagawa. Pero hanggat maaari, huwag tayong mag-reduce doon sa condenser natin, no, mga bossing. Okay, ayun lang mga boss, at antayin natin yung kliyente natin. Iniwan niya ito sa atin dahil nga sabi ko medyo matagal at oobserbahan natin. So siguro mga 1 oras na kami nakaparada rito. Yun nga lang, talagang hindi tumututok na eksakto yung ating araw, pero kahit papano mainit naman sa labas mga bossing. Okay, ayun lang mga bossing, at syempre shoutout ulit sa inyo lahat at yung ating Bulacan mga bossing, kompleto na tayo ron. Meron tayong mechanical, painting, body repair, car wash, ano pa bang meron doon? Lahat na mga bossing, ilalagay na natin lahat doon. So kukumpletuhin lang natin yung ating team para sa mga kanya-kanya nating trabaho. Pagka nakompleto na lahat yun, kulang pa mga bossing pero nakalatag na lahat. So kompleto na yung ating dokumento ron. Kaya very good na yun. Antay na lang natin yung mga magagaling nating team na masasama natin sa ating talagang masasabing team RCS mga bossing, no. So siguro medyo sa akin to mga bossing, challenge na naman dahil nga syempre ang handle natin ng aircon, magkakaroon tayo ng maraming trabaho sa shop. Tingnan natin kung kakayanin natin mga bossing, no. So dalangin na lang naman natin ay makakuha tayo ng maayos na mga kasama doon sa ating shop, no. Ayun lang mga bossing, maraming salamat sa inyo syempre, at ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.